Hindi kasi pwedeng DDS lang tayo rito. Hindi kasi pwedeng puro ganito lang tayo rito na ulan, bagyo, mga barangkanal, tapos nakalagay doon sa caption niya, yung context ganito. Kung hindi ka pagalit, bakit? Make sense, di ba? Kung hindi ka pagalit, bakit? Siyempre, may mga tao kasi nangangailangan ng pera. Kahit na sabihin natin na ayaw nilang ipagbili yung dignidad nila, yung future nila, yung iba nga, 100 pesos, pinagpupuyatan pa. Di ba? Pero ikaw, na nakakaluwag-luwag, tingnan mo wallet mo. Di ba? Tingnan mo wallet mo. May 100. Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapang hirit. Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Today is January 9, Biyernes. Joe Malone TV, issue ng bayan ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, maganda yung mga ating diskusyon, issue ng bayan, alay talaga pag-usapan natin ha. Hindi puro drama, di rin Araw ng Nazareno today, sakto Friday, kasagutan. second Friday of the month. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Direksyong usapan. Grabe naman yung ginagawa nyo sa Pilipinas mga kayon. Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan na sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Welcome back, syempre. Yan katotohanan para sa bayan. Oh, mega love, shoutout sa inyong lahat mga kayon. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik at nanonood, nagkikinig syempre dito lang sa Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan. Isang attendance check muna tayo dyan bago tayo magsimula. Syempre, pakicomment dyan sa baba kung saan yung exact location nyo. If you're watching from Switzerland, Japan, Singapore, Hong Kong, Alaska, North Carolina, pakicomment dyan sa baba. Lahat ng mga OFW natin, attendance check muna tayo dyan. Kung nandito ka naman sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din ang gawin natin. Paki-comment dyan sa baba para po sa engagement natin yan, ha? Maraming salamat po. Paki-double check na rin kung nakasubscribe na kayo sa Joe Malone TV. Kung hindi pa, paki-subscribe na lang din at paki-click yung bell icon katabi nun. Okay? Maraming salamat po. Mega love shoutout. I love you 3 times a day. 2026, kahit na pinapasaya natin ang mga araw natin, syempre, hindi mawawala yung pagkatismaya natin sa gobyerno na to. Mga kayo sa description, meron tayong mga link dyan na YouTube din. Paki-click naman, tapos mare-redirect na kayo sa mga link ng mga backup channel natin. Bago pa tayo nila unahan na natin sila. Paki-subscribe mga kayon, tapos paki-click na rin yung bell. May mga admin tayo dyan, may mga editor tayo dyan. Sa pool lahat, kung mahilig ka sa cleaning operation sa Maynila, meron dyan. Kung mahilig ka sa mura na, marami pa sa mga food vlog, kung namimiss na yung mga unli sizzling pares, meron tayo dyan. Tito Jom, tito ng ina mo. Kung podcast, everything, anything under the sun, meron tayo dyan, when Tito Talks. At syempre, yung sa field natin na Solid Duterte updates, wag po kayong mag-alala, may mga upload po dyan, ganun po tayo. Ilagyan na po natin ng admin dyan. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa channel natin at pakikinig. Alam ko, solid ang suporta natin dito. Siyempre, basta DDS, talagang suportahan yan. Yun ang wala sa kanila. Diba? Kasi sa kanila, kailangan pa nilang bumili ng dignidad. Yun na nga lang ang ititira. Yun na nga lang ang pwedeng ipagmalaki ng Pilipino. Yung dignidad. Sana pati yun, wag namang i-normalize na nabibili na.
Wag inormalize na pagbenta, wag inormalize yung pagbili ng dignidad, yung future ng ating bayan. Sana hindi ganun. Kasi wala nang matitira sa bawat Pilipino pagka nangyari yun. Parang lahat na lang gusto nyong bilhin, pati pangarap na hindi pa nagaganap, pati yung pangarap na sa mga anak namin gusto nyo nang bilhin. Kasi gusto nyo kayo lang yung mayaman. Kayo lang yung may power. Kayo lang yung sagana. Pero yung mga taong bayan, wala, hirap. Yung mga mahihirap, lalong umihirap. Yung mga mayayaman, lalong yumayaman. Except doon sa mga talagang lumalaban sa ng patas, mabuhay kayo, saludo ko sa inyo. 'Di ba? Pero pagka kinukuha mo lang kakagata sa pondo ng bayan, ay mahiya ka naman. Ang tindi mo naman. Irene Marcos at General Torre sa 2028 laglag ang DDS, sabi ni Mike Tay. Abi pala. Alam nyo, ito si Mike, naririnig ko na to sa Iskon yan eh. Doon eh. Pero hindi ko siya masyadong pinapansin kasi ba't mo naman papansin yan? Tayo nga eh. Di ba? Siyempre, ganun talaga. Lang yan sinasabi ko eh. Wala namang problema mag-content. Pero wag naman to the point na tae content. Di ba? Wala yan. Diyos ko, si Mike Tae. Wala yan. Ito, Irene Marcos, General Torre, pucha naman, oh. Para naman kayo nakakagago kayo, eh. Di ba? Sige, eh. Di ba? Pwede naman tumakbo. Karapatan naman ng bawat Pilipino yan. O, sige. Takbo lang ng takbo. Kahit sa Roas Boulevard pa yan. Ganun kami kasolid dito. Mga DDS, mga diehard Duterte supporter, mga kayon, paki-subscribe ito Joe Malone TV, pasi sa description natin, may mga link dyan ng mga YouTube. Pakita natin sa mga bulol na to kung anong klaseng merong suporta mga ka-DDS. Sasabihin yung Irene Marcos General Torre 2020, tapos laglagang DDS. Kaya pala, pinagtutulungan nyo si Inday Sara. Hinihintay nyo yung February para mai-file nyo na yung impeachment kasi wala naman kayong ibang magawa na eh. Diba? Wala naman kayo ibang maisip na kung hindi impeach si BP Inday Sara. Kasi alam nyo, pag si BP Inday Sara ang nanalo, iyari kayo. Yan, doon ako maniniwala na may makukulong. Pero yung sinasabi nyo ngayon, Diyos ko, kwento lang yan. Kwentong pagong lang yan. Ika nga nila, kwento mo sa pagong. Diba? Ginagawa pa nila tayong ulul. Ginagawa pa nila tayong tanga. Papangakuhan tayo na may kesyo may makukulong tapos wala naman. Siyempre tayo naman, hindi naman tayo naniniwala. Naniniwala naman ako noon na hindi talaga tayo naniniwala. Pero minsan, siyempre, aasa ka kahit konti. Anong sabi ko dito? Hindi lang perang ninakaw sa taong bayan, pati yung panahon. Pati yung moment na dapat tong December, nag-e-enjoy na lang tayo. I'm sure naman nag-enjoy naman kayo. Yun nga lang, hindi lang ganun sapat. Kasi hinighihintay tayo na may makukulong. Pero wala naman. Pero pasalamat na rin tayo dahil yung naisip nila na may makukulong, mangyayari pala yung sa 2028, December. Hindi merry ang Christmas na itong mga to. Presidente na si BP Inday niyan. Yan, may makukulong. Bago mag-December. Diba? Eto na. Isa-isa na. Attorney Vic Rodriguez, may blue badge yan, galing sa kanya. Saludo at respeto. I stand with Colonel Odi Monggao, Philippine Army PA, a principled officer who stood firm on his loyalty to the flag of the Philippine people, not to man whose administration has robbed the people of their fundamental rights, decency, and dignity through massive corruption, looting of public funds, and drug addiction. Colonel Monggao, you made not just your family proud but have earned the trust and respect of the nation, sir. May pag-asa pa ang Pilipinas. Mali, dito pala. Saludo, sir. Odi Monggao, maraming salamat at tumayo ka at nanindigan. Iilan na lang kayo. Maraming salamat sa suporta ninyo. Mga kayon, yung totoo lang, 'di ba? Kung tama naman yung ginawa nila, bakit naman hindi, 'di ba? Kaso yung massive corruption, looting of public funds,
and drug at wag na 'yon. Wag na 'yon. Doon na lang tayo sa corruption saka sa public funds. 'Di ba? Doon na lang tayo tumingin. Gatasan ang Pilipinas. Gatasan ang gobyerno ng Pilipinas. Yun na kaagad yun. Wala na iba. Wala nang patumpik-tumpik pa. Diyos ko naman, Ping! Pagbabawal sa mga politiko na makialam sa ayuda sa 2026 national budget approved kay Senate. Diyos ko naman. Oh, Ping naman, Ping. 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 Ping, Ping. Sana sa taong bayan naman. Alam niyo, may nakita ako sa Facebook. Alam mo, minsan, magtataka kayo, no? Yung context, yung picture, yung baha, yung mahihirap na tao, yung mga baha, ulan, bagyo, mga barang kanal, tapos nakalagay doon sa caption niya, yung context ganito. Kung hindi ka pagalit, bakit? Make sense, di ba? Kung hindi ka pagalit, bakit? Tapos yung picture niya, yung pagbaha, yung mga flood control na wasak. Tama, make sense. Di ba? Ilang words lang yun. Kung hindi ka pagalit, bakit? Tama, mali, mga kayon. Di ba? Doon tayo dapat magalit. Doon sa massive corruption. Huwag nilang sasabihin wala. Ni hindi nga nila mapaliwanag eh. Baka mamaya kasuhan tayo. Ano sinasabi mong may massive corruption? May ebidensya ka ba? Yayariin tayo ron eh. Di ba? Gets nyo? Gets nyo mga kayon, di ba? Gets nyo? Yayariin tayo sa ganon. May napanood pa ako na si Lolo. Ang lupit. Ang ganda. Ang galing eh. Kalookan. Si Lolo. Sabi niya. Sa kanyang galing yun. Na wag naman sana na pati dignidad ng bawat Pilipino mabili nyo pa, manakaw nyo pa. Ninakaw nyo na nga yung yung kaban ng bayan. Pati ba naman yung dignidad na dapat nasa karakter at personalidad ng bawat Pilipino? Pati yon gusto nyo pang bilhin na dapat sa amin na lang. Pati yon, alam mo, siyempre, may mga tao kasi nangangailangan ng pera. Kahit na sabihin natin na ayaw nilang ipagbili yung dignidad nila, yung future nila, pagka nangailangan ng tao tapos naging hopeless, hindi naman lahat capable eh. I mean, hindi lahat matapang na, hindi ko ibebenta yung dignidad ko, kaya ko magtrabaho, I know what are my talents, I know kung ano yung kaya kong gawin, alam ko kung ano yung discard ko, hindi ko bebenta yung dignidad ko. Gagawa ako ng paraan para magtrabaho, not just to sell my dignity. Hindi lahat ganon, di ba? Aminin natin, real talk, hindi lahat ganon. Kudos dun sa mga ganon na kung ganon ka mag-isip, kudos sa'yo. Pero aminin natin, real talk, hindi lahat ganon. Karamihan kumakagat pa rin sa pain. Di ba? Well, nangyayari yon, di ba? At nangyari yon. At mangyayari pa yan sa susunod, di ba? What am I trying to say is, bago sana natin ibenta yung dignidad natin, yung future natin, sana isipin din natin na mabenta mo yung dignidad mo, mabenta mo yung future mo, makuha mo yung perang pinagbentahan mo niyan, magkaroon ka ng Mustang. Pero anong kapalit? Yung okay ka na doon, na meron ka Mustang. Okay ka na doon, na meron ka sasakyan, na napapakain mo yung pamilya mo ng galing doon sa yaman, di ba? Na pinag-discartehan mo ng pera, okay ka na doon? Dahil tatanungin kita, okay ka na doon? Di ba? Kasi kung ako ang tatanungin mo, I would rather, di ba? Lagi ko sinasabi, bayaran man nila ako ngayon para mag-vlog sa kabila, I would rather change the whole content of mine than to vlog or to make a vlog video for them. No, I cannot do that. I cannot, di ba? Alam ko naman yung skills ko eh. Alam ko naman yung talent ko. Kaya kong gumawa ng pera. Hindi ako nagyayabang ha. Kaya kong gumawa ng pera sa sariling paraan na okay na ako dito. Ang technique kasi, maging grateful ka sa araw-araw. Yung idilat mo lang yung mata mo kinabukasan and you have the opportunity for that day na gawin yung responsibilidad mo para sa pamilya mo, blessing yun eh. Di ba? Blessing yun.
Kasi hindi lahat dumidilat pa, 'di ba? Hindi lahat capable pa na magtrabaho. Hindi lahat nakakakita pa ng pagkakataon para gawa nila ng maayos yung trabaho nila. Hindi lahat gano'n. Ako lagi kong sinasabi ganito. Ako kasi nagagawa ko 'to kaya sobrang thankful ako, sobrang grateful ako. If your job or your business still allow you na masundo mo yung anak mo sa eskwelahan at maihatid mo, putya blessing 'yun, 'di ba? Totoo, blessing 'yun kasi hindi lahat kayang gawin 'yon at hindi lahat merong opportunity o pagkakataon na gawin 'yon. Am I correct? 'Di ba? Make sense, 'di ba? Kasi hindi lahat kayang gawin 'yun eh. Na meron silang trabaho na hindi nila mahatid yung anak nila. Ang secret kasi doon, you have to be grateful, you have to be thankful kung ano yung meron. Alam mo yung ganito, alam mo yung kwento sa Mangyang, sa Manyan, yung kinuwento ni Cara David. Sinabi nila na nangingisda daw yung mga Mangyan. So, sa sobrang dami ng isda, tuwan-tuwa si Miss Cara David. Ang sabi niya, na syempre, galing Maynila, di ba? So sabi niya, ang daming isda, natutuwa si Miss Cara David, ang daming isda, ganitong gawin natin. Manghuli tayo na marami para bukas hindi na tayo manghuhuli. Di ba? Then nagtawanan yung mga Mangyan. Siguro nag-smile, smirk, ngisi. Kasi syempre si Miss Cara, Maynila, hindi naman niya mean yung ganon bagay. Pero syempre, pag hindi ka sanay, biglang na-culture shock ka sa ganon, di ba? So nangngitian yung Manyang, sinabi naman, hindi naman aalis yung mga isda. Anja dyan pa din yan bukas. Kunin lang natin kung ano yung sapat ngayon. See? Di ba? Nagets nyo? Kunin lang natin, trabahuhin lang natin kung ano yung sapat ngayon dahil hindi natin alam kung meron pa tayong pagkakataon para bukas. Give us our daily bread. Hindi sinabing pang next week, pang next month, pang next year. Kasi ang tinuturo sa atin doon, maging grateful tayo eh. Ang tinuturo sa atin doon, yung maging thankful tayo each and every day. Doon, kaya mong kontrolin yung pagiging greedy. Pag lumala, nagiging demonyo na. Hanggang sa maging sugapa ka na, greed ka na, sakim ka na. Imagine, yung mga politiko na corrupt. Okay, mga politiko na corrupt. Ano bang gagawin nila sa pera nila? Di ba? Anong gagawin nila sa pera nila? Sumasahod to? Di ba? Example wala tayo, no dropping of names. Sumasahod ito, 6-digit a month. I think that salary grade 24 above. 100,000, 6-digit eh. Above yan. So sumasahod sila ng ganon. 6-digit. May mga bonuses. May mga MOOE. Wala pa yung diskarte dyan Alam nyo yun. Di ba? Alam natin yan. Sa mga trabaho, mayroon kanya-kanyang diskarte yan. Alam natin yan. Puta, wag yung sabihin hindi. Di ba? Alam natin yung mga diskarte na. Syempre, hindi natin maano rito. Mag-disclose dito. Sumasahod sila ng 6 months. Hindi pa sila kontento nun? I suppose, hindi. Kasi syempre, nangurakot pa eh. Talagang hindi pa nakontento. Pero hindi lahat. Di ba? Syempre, there are some or there are few politician na talagang they would rather isipin nila kung ano yung nararamdaman at katayuan ng taong bayan than themselves. So very rare yung mga ganong politician. And meron pa naman. Huwag kayong mag-alala, meron pa naman. Yung nga lang, hindi natin alam kung nasa na sila. Ang gusto nating sugatan dito, ang gusto natin laliman dito, yung, alam mo, ang punot dulo kasi niyan, kasakiman eh. Tama naman si Miss Jessica, so kasakiman eh. Kasi kung wala kang compassion, wala kang, puta, naiiyak ako eh, puking ina eh. Kaya nang ayoko. Kung wala kang compassion, wala kang malasakit sa kapwa mo, wala. Talagang sarili mo lang ang iisipin mo. To the point na you have the capabilities na kunin yung fund na dapat allocated siya sa mga future projects kung saan siya allocated. Tapos you have the capabilities na kunin yung funds tapos diskarte mo sa'yo,
kikickback mo sila, mga kasabwat mo, kikickback mo, and you still able to sleep at night? Parang, sino ka? 'Di ba? Sino ka? Mga kayo, pasensya na, lagi tayong hindi umaabot do sa mga dulo ng video. Kasi, eto ako comfort space ko so. Talagang madakdak akong tao, masalita ako ng tao, and I know na talagang kahit papaano may sense yung sinasabi ko. Totoo naman Ang punot dulo nito kasakiman. Kasi kung ang tao grateful, makukontento siya kung anong meron siya. Sumahod man siya ng 5 digit, 6 digit. Yung iba nga hindi siya masahod. Hindi, ano lang. Ito lang isipin nyo. Yung iba nga, 100 pesos, pinagpupuyatan pa. Di ba? Pero ikaw, na nakakaluwag-luwag, tingnan mo wallet mo. Di ba? Tingnan mo wallet mo. May 100 ka, nasa coin purse. Pero yung iba, handang pagpuyatan yung 100. Makakuha lang nila yung 100 na yun. Tama, mali. Di ba? Ano lang? Yun, sa akin yun lang. Yun lang. Hindi kasi pwedeng hindi kasi pwedeng DDS. Hindi kasi pwedeng DDS lang tayo rito. Hindi kasi pwedeng puro ganito lang tayo rito na banatan natin sila, na latag natin yung issue. Dapat makatao rin. Dapat may malasakit din. Di ba? Makatao din na, putya, ito na yung nangyayari sa Pilipinas. Tapos kayo ang iniisip nyo pa rin. Kayo. Di ba? Kasakiman nyo pa rin. Pasensya na mga kayo. Ayoko kasing DDS. Siyempre, kasama na yon. Pero gusto ko kahit papano, may ituro ko sa inyo yung hindi man yung pagkakaisa natin dito na latag natin yung issue na banatan natin sila. Hindi kasi ako ganoon Hindi kasi ako hindi pa pwedeng DDS lang 'Di ba? I hope you get me, no. Hindi kasi pwedeng ganun lang na laban lang tayo, laban. Oo, lumalaban tayo, syempre. Pero minsan syempre, isipin din natin na ang gusto ko kasi impart sa inyo yung maging sa atin, sa inyo, yung magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa natin. Yung maging grateful tayo sa buhay natin. Yun yung gusto kong sugatan Yun yung gusto kong gasgasan sa inyo. Na yun yung makita nyo, yun yung malaman nyo. 'Di ba? Hindi kasi pwedeng laban tayo DDS tapos pagka nakaupo na si BP Inday Sara, wala na, kanya-kanya na. Sa akin, ang gusto ko dito sa channel natin. Okay na kahit hindi mag-subscribe yung iba Alam ko naman Alam ko naman yung ginagawa ng Panginoon Sasalain niya to. I-retain niya kung sino lang yung mga gustong magkinig sa akin at aalisin niya yung mga ayaw magkinig sa akin. Okay ako doon. Mas okay nga yun kasi at least alam ko in the near future yung matitira dito sa akin, yun yung mga alam kong tao, mga viewers, mga audiences ko na talagang manonood sa akin. 'Di ba? Yung mga hindi gusto yung ganito, gusto lang banat lang ng banat, 'di ba? Sila yung aalis. Okay lang. Walang problema. Walang problema kasi hindi naman din yun yung goal ko Ang gusto ko kasing goal dito na hindi lang tayo DDS dito. Hindi lang basta tayo banat dito sa kabila. Hindi lang natin basta pinagtatanggol si BP Inday Sara. Hindi lang ganon. Gusto ko kahit papano may ma-impart ako sa inyo na kasakiman to Kailangan natin magkaroon ng malasakit sa bawat isa, sa bawat tao. 'Di ba? Kasi pag nagkaroon tayo ng malasakit, it only means na nagpapaka-humble ka, na hindi mo masyadong iniisip yung sarili mo hanggang sa hindi mo na iniisip yung sarili mo. Ang iniisip mo na yung kapakanan ng iba. Ito nga sample Sino sa inyo, 'di ba? Sino sa inyo yung magdadasal para sa ibang tao? 'Di ba? Usually ang dasal natin, Lord, sana makaraos ako. Sana bigyan niyo ako ng mga magandang trabaho. Puro sa atin, 'di ba? Bihira yung ito sa inyo, kayo makakasagot niyan sa isipan niyo. Bihira yung magdadasal ka sa bayan mo Bihira yung magdadasal ka sa ibang tao.
doon pag nakita ni God yon, napaka-humble mo. Kasi hindi lang sarili mo yung inuuna mo, hindi lang sarili mo yung pinagdadasal mo, bagkus pinagdadasal mo yung iba. In that way, makikita ni God na hinahumble mo yung sarili mo. Makikita ni God na selfless ka. Di ba? Bihira yun eh. Kayo makakasagot kayo niyan. Kayo makakasagot niyan kasi kayo yung nagdadasal. Hindi ko naman nakikita yung dasal niya. Tama mga kayo, di ba? Yung ang buod lang, hindi lang tayo DDS dito. Hindi lang tayo lumalaban para sa bayan. Hindi lang natin basa-basa pinagtatanggol si Pipi Inday Sara. Dito, somehow, sana ma-inspire ko kayo na kasi nga, 'di ba? Napakagaling ni Jesus, napakagaling ni God na to the point na 'di ba nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na yung salvation is a free gift from God earned through faith not on good works, 'di ba? Kumbaga parang hindi mo siya ma-earn yung salvation sa paggawa ng mabuti lamang, 'di ba? 'Di ba? Kasi nga kung ang category lang o kung ang basis lang ng pagkuha ng salvation to have an eternal life paggawa ng mabuti. Diyos ko, gumawa na lang tayo ng mabuti. 'Di ba? Mag-charity vlogs tayo. Gumawa tayo ng mabuti, lagyan natin ng camera. Tapos pagdating sa langit, boss, charity vlogs ako, dami kong natulungan. Ang dating nagyayabang eh. Kaya nga, not earned through good works eh. Yung salvation is a free gift from God, earned through faith, not on social or good works. So no one can boast about it. So hindi ka pwedeng magyabang na, Lord, wala akong ginawa sa baba kundi mag-charity vlog. Namigay ako ng ganito, tinulungan ko sa ganito. Kahit politician ka pa, tumulong ako sa mga nasalanta, tumulong ako. So nagyayabang ka na. 'Di ba? Sa sobrang galing ni God, hindi ka pwedeng magyabang sa kanya kasi tinitignan niya kung ano yung nasa puso mo. 'Di ba? Ako nga meron akong foundation mga kayon. May foundation ako. May charity vlog ako noon. Makikita niyo sa Facebook ko. Hindi ko magawang ituloy. Kasi alam ko sa sarili ko na magiging plastic lang ako. Kaya ayoko mag-charity vlog. Kasi ang nasa isip ko, kaya ako gusto mag-charity vlog kasi madali yung pera sa charity. Kaya hindi ko ginagawa eh. Kasi alam ko yung nasa post. Lolokohin ko lang yung sarili ko eh. Oo, kikita ako. Kikita ako ng malaki dyan sa charity vlog. Depende kasi sa puso mga kayo. Hindi ko sinasabing pangit yung charity vlog. Hindi ko sinasabing pangit yung tumulong. Depende kasi sa puso yan. Depende kasi kung ano yung hangarin mo sa puso. And God sees kung ano yung nasa puso natin. Hindi naman nila makikita yun eh. Hindi nyo naman makikita kung ano yung nasa puso ko. But syempre siya lang. 'Di ba? Kaya hindi ko tinuloy yung charity vlog na yun kasi alam ko mapaplastikan lang ako sa sarili ko. Kaya ayoko. 'Di ba? Kaya sana ganun din yung mga politician. Pasensya na mga kayo na. Sana ganun din yung mga politician. Sana lahat, alam mo yun, malalaman nyo naman kung sino yung maka-Diyos eh. Lagi ko nga sinasabi dito, pag ang politician walang takot sa Diyos, huwag ka nang umasa sa tao, hindi rin matatakot yan. 'Di ba? Pero ang politician, may takot sa Diyos, may takot sa Panginoon, yun. Baka magkaroon pa ng malasakit sa kapwa-tao. Pero isipin nyo yung mga politician na corrupt, yung maraming ninakaw. May takot pa ba sila sa Diyos? Kilala pa ba nila yung Diyos? Siyempre, di natin pwede husgahan kasi masama din yan. 'Di ba? So si God na lang nakakaalam nun kasi nakikita ni God kung ano yung nasa puso niya. Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Pasensya na, medyo emotional yung dating sa atin. Kasi ayokong puro DDS lang tayo dito eh. Ayoko ng ganun. Okay na, kahit yung iba umalis. Masala yung mga audiences, masala yung mga viewers, okay lang. Alam ko naman, sasalain din yan balang araw. Matitira lang dito yung sa atin. Kung naabot ka sa video na to, natira ka, maraming salamat sa'yo. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.